Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naganap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, agad niyang inatasan ng Kongreso na bigyang prioridad ang apat na pangunahing panukalang batas. Kabilang sa mga ito ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Binigyan din naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang kahalagahan ng malawakang konsultasyon ng mga panukala upang masiguro na ang mga batas ay tunay na sumasailalim sa pulso at interes ng publiko. Si Dane Gulimlim una sa balita. Matapos pamunuan ng isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, agad inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso na bigyang prioridad ang pagpasa ng apat na pangunahing legislative measures. Kabilang sa mga ito ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the four bills and prioritize the passage as soon as possible. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, dumalo sa pulong ang ilan sa pinakamataas na opisyal ng Kongreso. Kabilang sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos kasama ang iba pang congressional leaders. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ni Speaker D matapos ang direktiba ng Pangulo. Ngunit matatanda ang mismong si Speaker D na rin ang nanawagan kamakailan na panahon na para itulak sa Kamara ang Anti-Dynasty Bill. Giit ni Executive Secretary Ralph Recto, higit pa sa agarang pagpasa ng mga panukala, mahalaga ang malawakang konsultasyon upang masiguro na ang bersyong lalabas mula sa Kongreso ay tunay na sumailalim sa pulso at interes ng publiko. Ito rin ang binigyang diin ni Speaker D sa pagbabalik ng sesyon ilang linggo ang nakalipas. Kritikal ang pagkakaroon ng malinaw at eksaktong definisyon ng political dynasty upang masiguro na patas, makatarungan at hindi mapaglaruan ng magiging batas. Ayon kay Isabela Representative Tony Pet Albano, bilang co-author ng panukala, kailangang pag-usapan ng masinsinan kung paano matitimbang ang pagbabawal sa magkakamag-anak sa halalan nang hindi sinasagasaan ang karapatan ng bawat Pilipinong tumakbo at bumoto. Dapat malinaw kung sino ang saklaw ng terminong magkakamag-anak, kung anong posisyon ang hindi maaaring sabay-sabay takbuhin at kung paano pipiliin kung ilan o sino lang mula sa iisang pamilya ang maaaring tumakbo. Sa inilabas na Manifesto of Support para kay Speaker D, mismong mga kongresista ang nagpahayag na isa ito sa dahilan ng kanilang buong tiwala sa kanyang pamumuno. Lantad at malinaw nitong itinutulak ang Anti-Political Dynasty Bill kahit pa mayroon din siyang mga kamag-anak na nagseserbisyo sa publiko. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Dane Gulimlim, Alauna sa Balita, Congress TV.